Mainit ang sitwasyon dito, masalimuot. Ramdam ko ang alinsangan habang sinusyomay ako ng singaw ng kalsada at sinasyawarma ako ng singaw ng mga sasakyan sa palibot ko. Masikip, makipot. Pero hindi ito alintana ng gaan at liksi ng hari ng mga 125cc scooters. Sa tulong ng maganda nitong turning radius ay madaling makipagdigma sa matinding trapiko sa sementadong gubat. Kaya naman ito ang pinakamabentang sandata ng mga sundalo ng kalsada. Okay team, walang mag-overspeeding at walang magpapasahid ng tuhod sa banking. Maliwanag? Sige, dito tayo magsisimula at dito tayo matatapos. At may mga checkpoints tayong dadaanan. Siguruhin nyo nakakonect yung mga freedcon natin para coordinated tayo sa daan. Kung gaano kadaling iwas-iwas ang Honda Click 125i sa heavy traffic, ganon din siya kasarap imaneho sa maluwag na daloy ng trapiko. Almost weightless siya sa pakiramdam. Actually, kapag tumatakbo siya, malayong mas magaan siya kumpara sa aktwal na timbang niya. At kung malakas ang mga senses mo, mararamdaman mong mas may power to kaysa ibang 125cc scooters na nasa market ngayon. Mas pag-uusapan pa natin yan mamaya, magpagas muna tayo. Walang masyadong binago sa itsura nitong scooter na to. Bakit mo nga naman babaguhin kung okay na? Tignan mo naman yan. Ang ganda, di ba? Pero maliban sa looks, marami pang factors kung bakit mabenta ang motor na to. Itong Honda Click na siguro ang pinaka-ideal na 125cc scooter para sa daily city commute. Hindi bitin sa power at hindi rin lunok sa gas. Alam naman natin na palag-palag talaga si Honda pagdating sa patipiran sa gas consumption. Mas malayo pa sa narating ng relasyon nyo ang mararating ng isang full tank nito. Tignan mo naman yan. Ang ganda, di ba? When I first met you, I didn't know why you were so kind. Didn't know why you were not shy. Wondered where you might be from. Kung nanggaling ka na sa ibang 125cc, unang piga mo pa lang sa silinyador ng Honda Click 125i, mapapansin mo kagad ang gilas at bigwas na hindi mo basta makikita sa ibang kasukat niya ng displacement. Pwedeng-pwede to sa mga riders na ang motto ay, riding is life but racing is lifer. Maraming beses na ako nakapagmaneho ng Honda Click sa city. Pero habang nilalakbay ko ang kahabaan ng Marilake, mas na-appreciate ko yung handling niya. It easily glides through the corners. Parang nakasakay lang ako sa Kinton Cloud ni San Goku. Easy to love, you're easy to love. If you were ice cream, I'd scoop you up. And that's all because you're easy to love. You care about people. 125cc, liquid cooled. Yan ang bukang bibig ng mga Click owners eh. Liquid cooled. Hindi ko nilalahat ha, pero maraming ganon. Sinasabi nila yon na para bang luxury ang pagkakaroon nito ng liquid cooling system. Actually, hindi siya luxury. It's a necessity. Kung gagawin nila tong air-cooled, I doubt na makakababad siya as MC taxi o delivery bike. Mas mainit ang operating temperature niya dahil sa mas mataas na compression ratio. Brand Y na 125cc scooter, Honda Click 125i. Si Brand Y ay kayang mag-produce ng 9.3 horsepower. Si Click 125i naman ay kayang mag-produce ng 11 horsepower. Paano nangyari yun? Pareho lang naman silang 125cc. Dahil nga kasi yan sa mas mataas na compression ratio. Higher compression ratio produces more power due to better thermal efficiency. Now that's where the luxury comes in. Tara, ride tayo ulit. Tignan mo naman yan. Ang ganda, di ba? Gaya nga ng sinabi ko kanina, sa kabila ng pagiging matipid nito sa gas, mas may power to kaysa ibang 125cc scooters. Siyempre, gaya ng iba pang mga motor, mas ramdam mo yung bigwas kapag walang angkas. Kaakyatan naman,
Huwag mong expect na para kang nagmumotor sa patag. Diyan nagsisimula yung hindi ka makontento kapag naghangad ka ng bagay na lagpas sa realidad. Grow up and be a bulalo. Pero sa totoo lang, kahit may angkas ka at pataas ka, ramdam mo talagang may angas ang makina nito para sa isang 125. Gustong gusto ko yung pagkakatono ng Honda sa CVT nitong motor na to. Sakto yung stiffness ng center spring. It gets you to the right gear ratio kapag paakyat ka. Madali ka ring makakabawi ng speed kapag galing ka sa minor. The stock tires are doing a great job. Para sa stock na gulong, makapit. Tignan mo naman yan. Ang ganda, di ba? Kumusta naman kaya ang performance ng brakes at suspensions? Tara, baba tayo sa San Andres. Gaya ng iba pang mga motor na merong combi brake, nagsisimulang mag-react yung front brake kapag halfway na yung rear brake lever. Maganda yung calibration ng combi brake niya. Does the combi brake feature really make sense? Oo naman, hindi niya piniprevent yung paglalak ng mga gulong during sudden braking. Kaya I still encourage people na aralin ng progressive braking. At syempre, disiplina sa pagmamaneho para maiwasan ng biglaang pagpreno. Kung sasabihin mong hindi mo kailangan ng combi brake kasi marunong ka namang magtimpla ng piga sa front and rear brakes, good for you! But let's not discredit the existence of the combi brake feature. Para to sa mga riders na hindi pa sanay magtimpla ng preno, which makes it an ideal scooter for beginners. Di ko alam kung ibinase ba ni Honda yung pagkakatono ng suspensions sa pagiging popular ng Click bilang MC taxi o delivery bike. Pero sa panlasa ko, medyo stiff yung suspensions. Enjoyable pa rin naman yung ride. Hanggang sa marating namin ang dulo ng sementadong kalsada. Mas na-appreciate ko yung response ng suspension sa lubak kapag may angkas. Kapag solo, naaalog yung yagbadoodles ko. Generous yung foam ng upuan pero hindi ganun kalambot. That doesn't make it an ideal bike for this kind of terrain. Obviously, it's not what the Honda Click 125i is made for. Tingnan mo naman yan. Ang ganda, di ba? Matapos ang konting pagtitiis sa malasungkaang kalsada, ay narating na namin ang aming target location para magliwaliw. Pero parang may gusto akong subukan. Itatawid natin to doon sa ilog. Tara. Hindi, wag. Hindi to para dito. I think yun ang susi para maging masaya ka sa motor na binili mo. Yung irespeto mo yung limitasyon niya at aware ka kung para saan talaga siya. Ito na yatang Honda Click 125i ang pinaka-controversial na 125cc scooter dito sa Pilipinas. Well, ganun talaga. What's good for one is not for the other. Pero hindi natin may pagkakaila na ang pinakamalaking porsyento ng mga sundalo ng kalsada ay itong motor na to ang katuwang nila sa pagdugtong ng hininga ng mga pamilya nila. This bike is arguably the best in its price point. Palagay ko, matagal-tagal pa bago may makasilat sa trono ng Honda Click 125i bilang hari ng 125cc scooters. Mas maganda sana kung mas malinaw ang headlight, may ABS, at kung ano-ano pang mga technological features. Pero walang perpektong motor. Ang meron lang tayo ay perpektong saya sa pagmumotor. Tignan mo naman yan. Ang ganda, di ba?